Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Cotabato City dahil umano sa love triangle. Habang sa Iloilo, tinambangan ang isang barangay chairman sa mismong birthday pa niya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Love triangle ang nakikitang motibo ng mga pulis kung bakit binaril ang 21 anyos na delivery rider sa Poblacion 4, Cotabato City. Dead on arrival sa pagamutan ng biktimang si Michael Rosales Andum matapos masapol ng bala sa leeg, dibdib at balikat. Ayon sa mga nakakita, pasado alas 7 kagabi, naninigarilyo lang sa labas ang biktima habang may kausap sa cellphone. Ilang saglit pa, lumapit ang isang lalaki kay Andum at nakisindi ng sigarilyo. Pero ito na pala ang suspect na bumunot ng baril at walang awang pinaputukan ng biktima. Sugatan din ang katrabaho ni Andum na kasama niya nang mangyari ang pamamaril. Sa ngayon, di patukoy ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Patuloy rin ang investigasyon sa kaso. Gabi naman nito Miyerkules, February 25, bumabiyahe pa norte ang magsasakang si James Fernandez, 41 anyos, kasama ang 60 anyos na si Erwin Rondal, sakay ng SUV. Pagdating sa barangay Paltit, Badok, Ilocos Norte, isang itim na pickup at puting van umano ang dumikit sa kanila at nagpaulan ng bala. Agad rumisponde ang mga otoridad sa insidente. Itinakbo ang mga biktima sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Sa inisyal na investigasyon, hindi bababa sa 50 basyo ng bala mula sa iba't ibang kalibre ng baril ang narecover sa crime scene. Nagsagawa ng hot pursuit operation ng Badok Police pero patuloy pa ang pagtukoy sa mga sospek at sa motibo. Nananawagan sila sa sinumang may impormasyon sa krimen. Sa San Joaquin, Iloilo, sa loob ng bahay pinagbabaril ang 53 anyos na punong barangay ng Ginutan. Bandang alas 2 ng madaling araw noong Miyerkules, nang marinig umano ng ilang residente ang tila putok na hindi pinagtuunan ng pansin. Mag-aalas 6 na umaga na diskubre ang bangkay ni Cap Richard Sapalo na nakatanggap na umano ng banta noong Enero. Tama sa bibig at tiyan ang kanyang tinamo. Ayon sa kanyang kaanak, wala namang kaaway ang biktima. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha na balita.